Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Kanina po, dito po sa, sa coverage ng DZRH, coverage nila dito po sa Translasyon 2026, ay napag-usapan po itong si Leandro Lebiste. Napag-usapan yung Cabral Files, mga kababayan. At nako, ito palang Cabral Files, kumbaga, binabaliwala. Kumbaga, hindi big deal dito sa kay Ombudsman Remulla at maging kay Senator JB Ejercito. Kumbaga yung kanyang pagbulgar ni Lebiste, walang kumbaga walang saysay. At meron pang mas lalong mas dapat pag-usapan. Ito pa lang si Lebiste, Leandro Lebiste, kumbaga nasa radar na ni Ombudsman Remulla. At merong issue kay Lebiste na iniimbestigahan na ng Ombudsman. Baktay ka, Lebiste. Hindi yung Cabral Files. Kasi yung Cabral Files, minamaliit lang nila. Napakaliit na issue. In fact, wala nang kwenta raw eh. Kasi unang-una, wala nang be-verify. Sino pa ang nun? Sino ba magpapatunay nun? Wala na si Cabral. Di ba? Kaya nga tinawag na Cabral Files, ang makakapag-authenticate lang nun ay si Cabral. So, ang lumalabas ngayon, yung nilabas si Lebiste, Lebiste Files. Lebiste Files na hindi naman niya ma-authenticate. Kung sino-sino yung sinasabi niyang gusto niyang mag-authenticate. Sabi niya, i-authenticate ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Sabi ni Vince Dizon, hindi ko alam yan. So, napakamaliit na issue yung Cabral Files. Merong mas malaking issue na kinakaharap itong si Lebiste. Pero bago yan mga kababayan, bago natin pakinggan yung usapan nila dyan po sa kanilang programa, ito muna. Nako. Halaka. Senator Bongo, anong ginagawa mo dyan? Ba't kasama mo si Presidente Bongbong Marcos saka si Lisa Araneta Marcos? Anong ginagawa mo dyan? Nako mga DDS, ano na to? Ano na to? Sabi dito sa post, getting to know each other. Kanta to eh. Diba kanta to? We are getting to know each other a little too well. So, naku, getting to know each other? Senator Bongo, ano yan? Na-alarma tuloy yung mga DDS eh. O sabi raw ng DDS edited daw itong picture. Edited daw. Mukha namang hindi edited. Edited ba yan? Mukhang hindi edited yan. Edited ba yan? Ano kaya ito mga kababayan? Ano kaya yung interpretasyon nyo dito? Kasi, di ba, a picture paints 1,000 words. Di ba? Bakit sila magkakasama? At bakit si Bongo lang? Ano ang pinag-uusapan? Ano meron? Baktay na. Hiya ka na, mga DDS na ito. Sabi nga dito, bumalimbing na para maisalba ang kumpanya nila. O yung ano ba yung kumpanya nila? Kumpanya yun ng tatay niya, isa ng kapatid niya. Yun kaya yung dahilan, kaya magkakasama sila. Getting to know each other a little too well. Bakit? Ano kaya? Mag-isip nga tayo ng pwedeng dahilan. Hindi kaya kunin si Bongo ng Marcos administration para kalabanin si Sara Duterte? Tingin ninyo mga kababayan. Sasabihin ng mga iba, ako, huwag kayo magtitiwala dyan kay Bongo. Huwag kayo magtitiwala dyan. Ganun sasabihin ng iba. Diba?
Pero bakit siya nandyan? Anong meron? Diba, alam naman natin na ang mga DDS kontrang-kontra kay Bongbong Marcos. Pero, si Bongo, tahimik lang eh. Tahimik lang to eh. Kaya nga ang taas-taas ng nito eh, ng nakuwang boto nung nakarang eleksyon, kasi tahimik siya. Hindi siya katulad ng ibang mga DDS, ni Bato, nila Aimee na talagang napakaingay at napakabulgar laban kay Presidente Bongbong Marcos. Si Bongo hindi. Kaya 'di ba kasabay niya nakakuha si halos siya, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, halos magkakatabi sila eh. Nung nakaraang eleksyon, si Bato. Nahatak lang si Bato eh. Tapos si Aimee Marcos mukhang nakahabol lang, nasa dulo. So, iba kasi si Bongo, tahimik. Ano kaya ginagawa ni Bongo dito? Mga kababayan. May nakikiusap, marunong naman pala magpakumbaba. Kayo ba mga kababayan, payag ba kayo? Halimbawa lang. Kung ito si Bongo ay tumakbo bilang presidente sa Marcos administration, kakalabanin si Sara Duterte kasi alam niyo mga kababayan, para sa akin, mas malakas si Bongo kaysa kay Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, dami ng issue eh. Dami ng issue ni Sara Duterte. Si Bongo, nakita naman natin yung lakas nito nung nakaraang eleksyon. 'Di ba? Contender eh. Sa tingin niyo kakalabanin ba ni Bongo Sara Duterte? Alam niyo sa politika, walang imposible. Sa politika, magkakampi ngayon, bukas magkakalaban na. Ganyan po sa politika. Kaya ano kaya ito? Sabi naman ng iba, edited yan, halata. Edited daw, sabi. Sabi, edited daw. Pero para saan? Sino ang gagawa ng litratong ito at para saan? Sige, paniwalaan naman ng sobrang halata na pag-edit practice cap. Kulang pa, halata pa masyado. Halata pa raw. Halata raw, sabi nung mga didilis. Hindi nyo matanggap, no? Hindi nyo talaga kayang tanggapin na itong mga DDS, kahit makipag-usap lang, kahit man lang makipag-usap sa mga Marcoses, sa administrasyon, kahit makipagkita, hindi nyo talaga tanggap, no? Ganon talaga katindi yung galit ninyo sa Marcos administration, no? Ganon talaga kayo katindi, no? Ganon ka yung puot galit ninyo, ganon talaga katindi. Ewan ko pero delikado to. Getting to know each other. Bumaliktad na ba? Bumalimbing na ba si Bongo? Ayan ang aabangan natin mga kababayan. Abangan natin yan. At ito na, pag-usapan na natin. Etong si Libiste, mga kababayan, ay nasa ilalim ng radar ni Ombudsman. Tungkol saan? Ito, pakinggan natin yung usapan nila mga kababayan. Nagagamit yung mga updates Tapos ano pa? Tapos binabaliktad. Na-workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral files. Sipin mo yun. Gagawin mong issue yun. You have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yun. What? Alam mo, the document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Leandro. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sinong tatayo doon? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Anong gagawin ko? Makikipagtalo ako sa wala walang yun. basihan. Di ba? Mahirap yun, makikipagtalo ka. Naghahanap ng atensyon eh. Oo. Hindi, huwag mo bigay yung atensyon, di ba? Naghahanap ng atensyon para kakagat ka ba? Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Ay, Guys, Yung national... prangkisa. Yung sa solar, mga kababayan. Mas importante daw pag-usapan yung prangkisa ng solar kaysa doon sa Cabral Files. Na para sa akin, hindi naman Cabral Files. Debiste Files yun.
So mas importante yung pagtuunan ng pansin yung franchise nung solar ni Libiste. Ano ba yan, Ombudsman? Ano problema doon? Kasi dapat yan yung franchise, hindi mo nininegosyo. Yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? It's happened. Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Oh. Anong klaseng Pilipino ka raw, Libiste? Kabata-bata mo pa? Nininegosyo mo yung franchise. Philippine franchise sa solar energy. Sabi ni Remulla, anong klase ka? Pilipino ka ba? Grabe grabe. Diba? National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Gusto nyo ibahin yung usapan? Yun ang pag-usapan muna natin. Bago lahat. Tsaka ang kawawa. Nako. Ayan, mga kababayan. Yung muna yung pag-usapan. Kaya ito pala si Libiste, mga kababayan. Nasa ilalim ng radar ng ombudsman. At pakinggan natin, iniimbestigahan Alam ko, iniimbestigahan Doon. Pag mabanggit ka lang, basta Oo. nasa file ka, wala kang kaano-ano Dahil tama kayo, sa amin yung Hindi mo ombudsman, nga- walang titindig na dito Wala namang... Wala nang titindig para sabihin ano lang mo yan, sulat mo yan. Oo. We normally get Get it. it. Tsaka I-invent endorsement yun na iba yan, Yun lang masama sa Kalokohan endorsement. yan, Yun ang nagiging... Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Diba Pag tingnan may natin dokumento, pag merong bubulutin, backup by evidence, okay lang. Yan nga yung nagiging issue. Kaya yung create niya na issue, nagiging malaking issue na hindi naman dapat Pero mas issue. mabigat ang issue niya sa franchise niya. Mabigat ang issue niya sa franchise niya. Kasi yung issue tungkol sa endorsement, talaga naman Remember, nag-endorse. walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. Usually, ang franchise, kailangan pag nagkaroon ng pagpapalit, you have to go back. Dapat Congress muna. You have to go back. Dapat i-approve muna Congress yan. Yung Bago change. Tuloy, Yes, bago magtuloy yung change of transaction. ownership. Kailangan may paalam sa Yes. Kongreso. This is for the solar. Solar. For all franchises. With For, 84 canceled contracts so far, sinasabi sa akin, nire-report sa akin. 84 canceled contracts. ang pinag-issuean dyan yung franchise. Super Because franchise. that's a Can concrete. you imagine the effect on the national energy situation? Kinuha mo yung mga... Sasabihin mo, ito na, ang forecast natin sa energy. Andyan ang DOE naniniwala sa'yo. Oo. Yung pala drawing lang. hindi nangyari. Hindi nangyari. So may mag-take over. Kasi kinuha mo yung mga areas Kinuha mo yung mga areas. Kaya mo kinuha yung mga areas na yan malapit sa power lines, etc. and That's why I everything. refuse to engage. Kasi nagbabago yung usapan. Ang mas mahalagang usapan muna natin yung franchise niya. Pangalawa, kung meron siyang ibang evidence that stands beyond the document he obtained, Ilabas niya. Ilabas niya. Make it into a congressional investigation. Attend kami. Titignan natin. Pero it's for him to prove, not for us. Diba? Tama. Dapat talaga ganun. He who alleges must prove. Tsaka dapat sana may katibayan mo. Kasi kawawa ka pag madamay ka Kaya yung sinasabi ni Sen, tama Meron yun kayong- Kasi everybody, maski na mayor ka o kung ano man, nag-endorse ka Tsaka Request. Hindi, nabanggit ka ni Ombudsman, Congressman Jonat, bawa, kami, constituency namin yan, mga mayors, governor. Galing Mindanao yung iba. Halos 24 hours yung biyahe nila. Hindi naman diretso. Mula sa baryo pa, pupunta sa Saan? bayan, Pugaw. sa kukuha ng sakay, mag-aeroplano, Pupunta sa amin, maghahanap pa ng hotel yan dito, sa titira, makikita sa kamag-anak. tapos hingin lang ng ano ba? Endorsement. Endorsement na project sa DOH man, DPWH. The least we can do is endorse. Of course. Hindi masama Can you yun. imagine the mismatch? Oo. May mga taong ganyan ang lakad, talagang kailangan nila ng building. Meron namang mga legislator, nagpapagawa ng building, wala namang pupuntahan. Yun, mga ganun. Kasi because they can. Di ba? Oo. Ali. Oo. Kaya nga ang trabaho ng DPWH, pagtagpiin dapat yan. Lahat. Pagtagpiin lahat Lahat yan. ng request. There's nothing. Pwede. Pag nalagay ka ng, if you put malice into every letter sent by every politician. Wala na yan. Wag na tayo mag-election dito. Wala na. Huwag na tayo magtrabaho. Huwag na tayo magtrabaho. Di ba? Sabi nga ni Ted Herbosa, Sir, ano ngayon mangyayari kasi bawal na daw ang guarantee letter pagdating sa pag yung mayroon Okay. So, teka, malayo na. Nasa guarantee letter na tayo. So, yun lang mga kababayan Si Libiste, nag-iingay. Ang dami niya sinasabi. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Pero ito mga kababayan, meron pala siyang problema. Sabi nga mga kababayan, kaya siya ngaw-ngaw na ngaw-ngaw kasi pinahinto yung mga kontrata ng solar ng Administrasyong Marcos. Kaya siya nagngangawa. Ito, under investigation pala ng ombudsman. Bakit mo ibinibenta
yung franchise without the approval of Congress. Paktay ka. Bakit mong nininegosyo? Mr. Libiste. Nako. Ayan, mga kababayan, yung mga abangan natin. Kasi masyadong nagpasikat etong si Libiste. Yan tuloy, nasisilip yung mga pinaggagawa mo. Di ba? Nag-ingay ka na wala ka ng mga ebidensya. Walang magpapatunay ng hawak mo. Di yari ka. Ikaw ngayon na maiipit. Di ba? Sabi nga ni Ombudsman ikaw ang mag-prove. Hindi kami. Hindi iba, hindi ang DPWH. Ikaw ang mag-prove nung hawak mong files, yung Cabral files na sinasabi mo. Hindi yung iba ang ipa-authenticate mo. So, paktay ka, Libiste. Nako po, Libiste. Nako, meron ka palang underwatch ka pala ng Ombudsman. At iniimbestigahan na yung franchise ng solar na yan. Kaya tumatahimik na ata itong si Libiste. Dito naman, sabi nila raw to, edited. Bahala kayo. Pero kung totoo man to, mag-isip-isip na kayo mga DDS. Bakit? Si Bongo nandyan kasama si First Lady at si Presidente Bongbong Marcos. Baka meron silang minimekos-mekos Mga minimekos-mekos. Kasi si Sara, saka si Bongo, sa tingin ko hindi naman yan magkasundo Kasi baka nga nagsiselos yan si Sara kay Bongo Kasi si Bongo ang mas malapit kay Duterte. Diba? Pero parang hindi ko pansin na hindi dumadalaw si Bongo kay Duterte, no? Mahirap nga dumalaw kasi baka damputin ka. Diba? Pati si Bato de la Rosa, baka damputin kaya hindi dumadalaw. Baka naman dahil dun sa ICC, kaya nandiyan nakikipag-usap. Nako. Nagmamarites na tayo na ito. Okay, so ilan po muna mga kababayan ng ating update. Nako, kung totoo man to, paktay kayo mga DDS. Mukhang bumaliktad na. Ito nga isa sa inyong mga tinaguri ang leader ng Duterte supporter, itong si Bongo. At ito naman, paktay ka, Libiste. Underwatch ka pala ng Ombudsman at iniimbestigahan na yung prangkisa. Naninegosyo mo. At bawal daw yan. Paktay ka. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.